Kaya Bicol ang mga kumakain itong ganitong klaseng gulay. Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating kusina ng pananghalian. Ito may chicken breast tayong naka-prepare na. Imamarinate natin ito para sa timpladang chicken steak. Ito naman yung ating gulay. Ayan. Assorted vegetables na Filipino vegetables talaga ito. Kalabasa, ampalaya, talong, sitaw, okra, kalabasa, sitaw, ampalaya, talong, okra, 5 klase na ito. 5 klase plus 2, 7, malunggay, ito malunggay, at saluyot. Alam niyo naman ang tangkay ng saluyot, di ba? Ito, saluyot. Kinukulture din itong saluyot, pero mayroon dito mga wild. Pag nagbunga ito, kukunin yung bunga at iwawagwag sa flat garden para sabay-sabay tutubo na katulad nito. Saka harbisin. 7, 8, 9, 10, 11 klaseng gulay ang ating hinabraw. Ang ating hinabraw ay popular ito ng mga Ilocano, pero Bisaya, Bicol, kumakain na ito mga ganito. Siyempre, pag nasa probinsya ka, hindi mo na kailangan kung ano-ano mga sangkap na dapat kumplituhin. Kunin mo susi. Basta mayroon ka lang nitong bagoong isda. Ayan. Alam niyo naman ang bagong isda ay napakalaking bagay sa probinsya ito. At hindi napapanis, hindi na basta nakabutin ng ganito ang ating bagong isda. Maraming mapaglalagyan ng bagong isda. Ang ating hinabraw, napaka-importante ang isda, inihaw man or prinito. Lalo-lalo na kung ang inihaw mo nito bangus, dalag, tilapia, ayan ang isasama mo rito sa pinakukuluan at higit sa lahat, importante rin ang tanglad at luya. Dahil yun habang humihigop-higop ka ng sabaw nito, may kaunting sabaw ito, mabango siya at lasa ang ng mga gulay. Ayan. Ang ating hinabraw ay pure Filipino food, pero marami dito sa ating buong Pilipinas na kumakain ng ganung klaseng style dahil sa pagtitipid ng ating pagluluto. Di mo na kailangan ng mantika. Ayan. Basta may mga gulay lang, pagsama-samahin mo lang ang mga gulay, pakuluan mo lang at lalagyan mo ng kaunting bagong isda at titimplahan mo na yun ang luto na pangmasa. Yung ating chicken steak, ito naman, mayroon tayong chicken breast. Ayan. Pag pang VIP chicken breast ang ating isi-serve, lalo na pag umorder sa restaurant o anuman, chicken breast ang siniserve natin pag sa restaurant or basta komersyal. Pero dahil ito pang bahay, ang ginawa ko, yung buto sinama ko na, kasi pag nilagay mo po sa freezer yan, baka ano pang mayari sa freezer. So, hinati ko lang, malaman din ito kahit may buto, malaman din yung part na yan. Yan. Pero sa talaga sa mga handaan, hindi ganun ang chicken steak. Pinapaliwanag ko lang sa inyo, baka mag-serve kayo sa mayroon kayong special event, magawa kayo ng chicken steak, i-serve niyo itong may buto. Hindi naman. Kaya pinapaliwanag ko, ang tunay na steak, ito lang laman, chicken steak, ha? Itong lamang, pure na laman. Isinali ko lang yan dahil ayaw ko nang i-stock sa freezer. Baka sabihin nyo sa akin, bakit ako nagluto ng chicken steak na may buto? Ay pang pamilya lang naman ito, kaya isinama ko na para hindi na ma-stock. Ito, nagtimpla natin sa ating chicken steak, lalagyan natin ng soy sauce. Ayan, 1 kutsarang soy sauce.
Lalagyan natin ng isang kutsara din ng oyster sauce para manamis-namis yung ating steak. Ayan. Pinakalat natin sa kalamit yan. Ayan. Lalagyan din natin ng barbecue sauce. Ang purpose nitong barbecue sauce, pag pinalayab mo yung chicken stick mo, Rosling, ay pinabot mo yung apoy, maglalasang inihaw. Ayan. Dahil mayroon barbecue sauce. Ayan. Pero pwedeng wala ito ha. Pwedeng wala ito ang barbecue sauce. Sa akin, inaano ko lang kasi pinapaliyab ko para tamad ako mag-ihaw. Lalagyan mo ng kaunting magic sarap. Ayan. Muna yung pamintang durog natin. Lalagyan natin ng kaunting pamintang durog. Ayan. Ang ating liquid seasoning sa steak, available ito. Magluto man maghilaw nila, pinapatakan natin ito. Ayan. At ito, nilagyan natin ng calamansi flavor. Hindi lemon kasi wala akong lemon. Calamansi, native calamansi. Ayan ang magdadala ang calamansi. At gagawin din natin ang sauce itong pinagmarinitan na ito. Gagawin natin gravy para sa chicken steak. Ayan. Good morning, Joy. Excel, good morning sa mga dumadaan sa akin live. Tostadong hotdog. Ayun, ayos ang pangalan mo, tostadong hotdog. Chicken steak ang ating iluluto ngayon at assorted vegetables ang tawag yan ay hinabraw. Thank you very much sa mga nagbigay ng regalo at ito ipagpapatuloy natin ang ating yung ating gulay, ha? Importante itong malunggay sa assorted vegetable na ganito. Ang dinengdeng at saka itong hinabraw ay iisang ano lang, kaya lang ang kulang dito, bulaklak ng kalabasa at buto ng patani, yan ang karamihan sa dinengdeng nila. Hindi nawawala yung bulaklak ng kalabasa pag dinengdeng, pero ang procedure, halos parehas lang ang procedure ng pagluluto ng hinabraw at dinengdeng. Kaya lang wala tayong bulak ng kalabasa at buto ng patani. No. At saka ang wala rito ay hindi ito nilalagyan ng bagong alamang. Ang pinakbit ay may bagoong alamang. Itong ating hinabraw ay bagoong isda lang talaga ang nilalahok dito at prito or inihaw. Ang ginawa ko ay pritong bangos. Pero masarap niyan inihaw sana. Madalas kong gawin ito pag ako ay nagaling sa handaan, halimbawa may birthdayhan o anumang okasyon. Lalo na pag may nagtatagay, hindi nawawala yung mga inihaw na bangos. Ayan. Sinisimot ko yung mga buto-buto ng inihaw na bangos, ulo, at maggugulay ako ng ganito. Kasi masarap dito ang inihaw. Hinihimay ko naman na maayos. Kasi hinaplos ko lang na hinaplos to kanina kaya malalaki. Oh. At yung ating saluyot naman, pag nagluto kayo ng ganito, ito ang tangkay ng saluyot. Sabi ko sa inyo. Pag yung buo na nilagay mo, buo din niya maluluto. Mahirap, hindi basta-basta nadudurog itong saluyot. Kaya ang ginawa ko nito, hinimay ko ng ganito, yan.
pinasadahan ko na 3 hiwa ng kutsilyo. Kaya ito, pino na ito, pino. Kahit anong klaseng luto sa saluyot, ganun ang kadalasan na ginagawa ko. Kasi pag buo din talaga. Matagal madurog. Kung talaga, i-overcook mo ng gusto. Pero kung gusto mong madalian, hiwain mo na lang. Yan. Masarap kasi ang sardining day yung patani nila, bulaklak ng kalabasa, bunga ng malunggay, ganun ang mga dinengding nila. Talagang probinsya ang dating kasi nandoon sa probinsya ang mga gulay. Ngayon dahil medyo mahirap nga sa probinsya, lalo na pag malayo ka sa palengke, ito lang ang katapat, bagoong isda, sarap na ang kain. Pero masarap naman yung bigas mo, bagong ani. Mabango yung bigas mo dahil nagbayo ka na nagbayo, bagong ani, tapos ang ulam mo assorted vegetable na kung saan pinipita sardin. Ayan. Yung ating chicken steak, pwede mong parisa ng gravy yan, pineapple, mushroom, kung ano-anong pwede mong gawin yan na pinaka-gravy kung anong gusto mong flavor. Yan. Pero ito sa akin ay gagawin ko lang ay, itong pinagmarinitan niya, gagawin ko lang ay kalamansi, kung tawagin ay butter sauce. Yan. Kasi yung kalamansi, lalagyan ko lang ng butter yan kasi templado naman yan. Yun ang pinaka-gravy niya. Pero dagdagan ko siya ng chicken cubes para maging chicken gravy talaga siya. Ayan. Sa ating mga taga-subaybay na hindi pa masyadong marunong magluto, sinabi ko na nga sa inyo na pag pinanood nyo yung aking video sa channel ko sa mga kalaro, mamili lang kayo doon kung anong gusto nyo gayahin. Pero ang sabi ko nga sa inyo, gayahin yung actual. Mahirap yung babasahin mo lang, i-memorize mo lang, mahirap. Oh, madali. Matalino ka, mamay kaya mong i-memorize. Pero iba yung lutong actual. Pag tinikman mo, ano kayang kulang nito? Bakit ganito? O inulit mo, ayun, nakuha mo na. Ganun ang pag-aano ng pagluluto natin na gusto mo talaga ma-perfect ang isang putahe, lutuin mong aktwal. Pag niluto mo aktwal at kinain mo, alam mo na kung anong kulang. Okay na, nahimay na natin yung ating malunggay. Pupunta na tayo sa kusina para magsimula na tayo ng ating pagluluto. Ganito lang po ang simula ng ating vegetables hinabraw. Ilalagay lang natin ito mga sibuyas, kamatis, luya. Ayan. Ayan. Pakukuluin lang natin yan. Pag nagkulo na yan, at saka natin ilalagay yung gulay. At dito naman, iluluto natin ang ating chicken steak. Tatama. Good morning sa mga dumadaan. Ayan, lalagyan natin ng olive oil ang ating pagluluto ng ating chicken steak. Pag mainit na, ilalagyan na natin yung chicken.
Good morning, my friend. Ito, mainit na yung ating chicken, yung ating kawali. Ilulublob na natin ang ating chicken steak. Ayan. Ito yung pinagmarinitan. Gagawin natin sa kanyang gravy. Ayan, kitang-kita. Pakita natin lalo ng kaunti. Ayan. Ganyan po, pinapaliyab natin ang ating chicken steak para maglasang inihaw. Ganun po yung purpose doon, yung pinapaliyab natin kahit saan kayo makakita ng steakhouse, pinapalipad ang apoy para maglasang inihaw. Ayan lang po, isasali natin ang oil at iluluto natin yung gravy niya. Hindi pwede ito't na sunog ang ano pag niluto mo dyan lahat ng sunog. Kaya alasin natin yung plus. Okay. Ito yung ating pinagmarinitan natin ng ating chicken steak. Alisin natin yung kalamansi. Ito, linagyan natin ng butter. Gagawin natin ng gravy ng ating chicken. Ayan. Ito ang pinaka-gravy ng ating chicken steak. Ito kung gusto mong lagyan ng additional flavor, pwedeng mushroom, pwedeng pineapple, or anuman ibang gusto mong flavor. Oo, matamam ng kamera. Doon ka muna. Sandali, may ginagawa pa si Lolo. Doon ka muna papa mo. Ito. Lalagyan natin ng kaunting cornstarch para lumapot ang ating gravy. Ito nang ginamit ko dito ko minarinate yung chicken, kaya dito na rin ginamit. Ayan, kaunting cornstarch lang, isang kutsara lang para maging creamy ang kanyang sauce. Ayan. Papatakan lang natin ng kaunting liquid seasoning. Ayan na.
Number 1 na yung kanyang gravy. Ito, ganito lang. Papataklak natin sa ibabaw ng chicken. Ayan. Ayan po ang finished product ng ating chicken. At ito naman yung ating hinabraw. Bango ng sabaw. Mabango sa luya. Ganito po ang hitsura ng ating assorted vegetable. Pure Filipino po ito. Ang tawag nito ay hinabraw sa bandang Ilocos at sa bandang Bisaya, kinakain din ito. At sa amin sa Bicol, eto na tayo. Ito yung ating hinabraw. Mabango, mabango ang sarap ng amoy ng gulay. Ayan. Ayan yung bangos na inihaw, nadurog na. Ang sarap ng lasa ng sabaw. Assorted vegetables, sarap. Ang kamatis talaga nito buo-buo lang. Masarap ang kamatis nito buo-buo lang. Aywan ko yung kalabasa kung maganda. Mas masarap nito kung magarbo ang kalabasa mo. Habang kinakagat mo ay dumidikit sa ipin. Hindi gaano. Yung kalabasa hindi gaano. Hindi masyadong magarbo. Pero nadudurog naman, hindi katulad ng matigas. Pero mayroon pa mas maganda dyan na lagkitan kung tawagin. Ayan. Yung ating chicken naman, ito naman, ang titikman natin. Ayos na ayos yung pagkakamarinate natin ng chicken steak. Masarap yung sabaw ng hinabraw. Malasang malasa yung sabaw. Kasi ilang klaseng gulay ito. At saka yung tanglad, lemongrass ang nagdala sa kanyang bango. Ito okra. Ang kamatis, ginawa ko 1/4 lang. Masarap pag nalaga na ng ganito. Masarap kainin ang kamatis. Ayan, natanggal ng balat. Ayan. Mahilig ko sa kamatis na luto. Kahit tilaw. Basta mahilig ko sa kamatis. Pag luto na ganito, tanggalan na ng balat. Sarap. Okay, sa ating mga taga-subaybay, nakaraos na naman tayo ng isang araw ng ating live cooking.
Maraming salamat mga nagsusubaybay sa aking pag-live cooking. Salamat yung gusto talagang matuto na sumusunod sa aking araw-araw na live cooking at sumusubaybay. Salamat sa iyo. Okay? Ito, tapos na ang ating pag-live cooking. Bukas naman tayo. Maraming salamat. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat. Bye-bye sa inyo. Bukas ulit tayo.